The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Huwag nating tanggapin na ito na ang bagong kalakaran. Lubog tayo sa utang at bumabaha naman ng kwarta ng Pilipino ang bulsa ng mga tiwaling mambabatas. Sir, magkakaroon po ng ika-4 na bersyon ng Ulat sa Bayan ang Presidente ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Pero para po sa inyo, bilang dating Executive Secretary, what is really the real state of the nation? The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Huwag nating tanggapin na ito na ang bagong kalakaran. Lubog tayo sa utang at bumabaha naman ng kwarta ng Pilipino ang bulsa ng mga tiwaling mambabatas na nakikinabang diyan sa maanumalyang 2025 national budget. Lubog din tayo sa tarifa, 19% ang ipinataw ng Estados Unidos, samantala zero tax tariff rate ang ibinigay ng pakikipag-uusap ni Bongbong Marcos kay Donald Trump sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos. Luging-lugi tayo at kahit ano pang spin ang gamitin ng Malacanang, lugi tayo sapagkat 17% ang kasalukuyang umiiral na taripa ng mga produktong Pilipinong papasok ng Estados Unidos. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, naging 19% ito. Lumala pa, Admara Tenjay, na dagdagan pa ng 2%. Hindi totoo na nabawasan niya ng 1% sa kanyang magaling at skillful na negotiation skills. Hindi totoo yun. Walang nabawas na 1%. Ang katotohanan, ang real state of the nation sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, hinataw pa tayo ng additional 2% na taripa ng Estados Unidos. Opo, sir, sa una pong 3 taon ng kasalukuyang administrasyon, having been worked with the President, simula sa campaign, even before the campaign sa 2022, saan po nagkulang? What went wrong, sir? Saan po ang punot dulo ng ating mga problema sa bayan? Disconnected yung mga impormasyong dumarating sa kanya mula sa totoong sitwasyon na nangyayari sa labas ng Malacanang. Disconnected yung kanyang mga paghulma ng polisiya doon sa mga totoong hinahinang sambayan ng Pilipino. Doon nagsimula ang problema. At nakakalungkot, pinaghirapan naman namin yung kampanyang yon, MJ at Admar. At kaya lang nagkawindang-windang na, pati yung ating pondo ngayon, walang direksyon. Alam naman natin na hanggang ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema yung aming pag-question sa constitutionality of the illegal, invalid, immoral, and unconstitutional, unlawful 2025 national budget. Opo, nung nakaraang campaign sa 2022, naalala po natin Attorney Vic, na parang natanong yata sa debate ng SMNI o sa ibang mga ambush interviews si President Marcos Jr. sa issue po ng flood control at mga pagbaha. At kung babalikan natin yung kanyang mga sagot, may laman naman po at may plano. Pero bakit ngayon, sir, 3 years after, ang paulit-ulit na problema natin sa baha ay paulit-ulit talaga kasi walang solusyon eh. Walang solusyon sapagkat kagaya nga nung inyong naging commercial kanina, itong sonang ito, magtanong at makialam. Magtanong tayo, nasaan dinala yung billion-billion, yung 255 billion pesos more or less na na-flag ng COA na phantom flood control projects, meaning ghosts, phantom ghost flood control projects. Makialam tayo, sino ang dapat managot. Magtanong din tayo, saan dinala yung sinasabing binibida niya last year lamang 5,500 flood control programs. Kung sakaling totoo sana yan at hindi katang-isip niya lamang, hindi natin dinaranas itong walang humpay na baha sa tuwing may bagyo, sa tuwing may habagat, higit pa pag nagsanib ang puwersa ng bagyo at habagat. Yan ang dapat nating patuloy na pakialaman, magtanong at makialam. Base po sa naging pahayag ni Public Works Secretary Manny Bonoan noong nakaraan sa isa pong public briefing sa Malacanang, mula raw po nang maupo ang Pangulong Marcos simula July 2022 hanggang May ngayong taon, nasa 9,000 na raw po buong Pilipinas sa mga proyekto ang natapos sa flood control.
Bukod pa riyan, meron din pong ongoing na mahigit 5,000 proyekto na ginagawa buong Pilipinas sa flood control. Ngayong taon rin po ito at inaasahan daw po na mas dadami pa ang mga proyektong yan sa 2026. Do you think, sir, itong mga datos na ito somewhat irrelevant dahil pag inuulan tayo, wala naman tayo nakikitang flood control? Walang saysay yung mga datos, yung mga statistika at numerong yan. Doon sa palagi ang inaanod ang pamamahay at nagsisira ang kabuhayan tuwing umuulan, tuwing may bagyo, tuwing magsesanib ang bagyo at habagat. Sabihin nila yan doon sa mga nasa dinadaanan palagi ng bagyo. Doon sa mga laging binabaha. Doon nila ipaliwanag yan kung ma-appreciate yung mga statistika, yung mga datos, yung mga numero. Ang kinakailangan ng mamamayang Pilipino, solusyon. Hindi ito ang new normal. Yes, climate change is here. Pero wag nating isisi yung laganap at lantarang korupsyon sa climate change. Hindi na kasalanan ni climate change yung nakawang nangyayari sa pondong para sa flood control. At saka, sir, ito pong issue natin sa 2025 gaan, nagkaroon na po ng desisyon ang Supreme Court, no, hinggil sa issue nila kay Vice President Duterte na irregularidad o korupsyon sa paggamit po ng confidential funds. With that, sir, na resulta ng Supreme Court na kadalang desisyon, maasa rin po ba kayo na yung inyong petisyon questioning the validity of the 2025 national budget ay maaksyonan rin ng kataas-taasang hukuman? Well, guarded optimism. If I may describe to you how I'm feeling right now pagdating dyan sa kaso natin sa GAA. Guarded optimism. Ang akin to see is to believe. Let them act on it. Let them come out with a firm and decisive action. At tingnan natin, tsaka tayo maghusga kung inaksyonan nga ba ng Korte Suprema itong higit na malalang issue ng 2025 unconstitutional national budget. Opo, lalo pat inaabangan, sir, yung mga pagdinig dyan ng Supreme Court dahil pera ng taong bayan ang involved at marami po nagsasabi na 2025 budget daw is the most corrupt sa history ng Pilipinas. Tama yun at nakakalungkot, magsisimula na naman yung pagtalakay sa 2026 national budget, hindi pa natatapos itong issue ng 2025 unconstitutional national budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng national government, ng executive department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided, especially the lawmakers, yung do's and don'ts in the passage of our national budget year in, year out. Opo. Sir, kaugnay pa rin sa naging desisyon ng Supreme Court bilang former ES, ano kaya magiging epekto nito sa performance ng House of Representatives kaugnay sa usapin ng kanila pong magiging political behavior sa susunod ngayong 20th Congress? I hope mas magbabago yung complexion ng 20th Congress. Nandyan na yung independent bloc, yung Davao Group, yung 4 na kongresista. And I think there are other like-minded individuals na may kayang mag-assert ng independence. At higit pang dadami yung magtatanong, magki-question, pupuna sa mga maling polisiya ng kasalukuyang Kongreso ng 20th Congress. Formally, officially, magbubukas pa lamang sila today, tayo'y umaasa na ito'y sana'y manumbalik yung dating kilala nating House of Representatives na tahanan ng bawat ordinaryong Pilipino, hindi na mga elitistang politiko na ginagamit na taguan ng mga oligarkong interes.